morning po sa ating lahat. Yan, sabihin nga po sa katabi mo, umaga na. Umaga na! Bakit mukhang inaantok ka pa din? Baka po nagpuyat tayo kagabi. Yan, welcome po sa ating lahat ngayon pong umagang ito. Sino po sa atin ang nagagalak at ang puso po ay talagang masaya dahil tayo po ay nakarating muli sa dakong ito. Sigaw po na amen! Yan. Dapat po lagi nating sinisimula ng ating araw ng masaya. Yan. Meron na po ba tayong mga liturgy? Yan. Kunin po natin yung HPM Trumpet 5 at buksanan po natin dun sa part ng may mga birthdays. Kahapon po ang nagdiwang po ng kanilang mga kaarawan ay sina kapatid na Edwin Baroja, Angel Panganiban, at Shirley Lacorda. Ngayong araw naman pong ito, meron din pong nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Sina kapatid na Riza Almeniana, Rodel De Sena, at Rodel Mexico. Bukas naman po ay sina kapatid na Ron Baroja, Pastor Joa Bahia, Maria Neftali Cruz, John Bituin, at Hernie Santiago. Sa 27 naman po ay sina kapatid na Val Aguilera, Lincoln Baroja, Leonardo Marpi Moises, at Rogelio de Dios. 28 naman po ay sina kapatid na Jonathan Alvarez, Annabel Baroja, Rebecca Capistrano. March 30 ay si kapatid na Rafael Bonito. March 31 naman po ay sina kapatid na Jerome Vio at Joseph Vio. Yan. Atin din pong babatiin ang mga nagdiriwang po ng kanilang mga kaarawan sa Balagtasin. Ngayong araw pong ito, ang nagdiriwang po ng kaarawan ay si Maria Merlita Año Nuevo, 28 Lourdes Marasigan, at sa 29 naman po ay sina kapatid na Josephine Paris at Gloria Bobier. Yan, sa mga nabanggit pong ito, sino po ang naririto? Wala po? Si Ate Merly. Yan. Yan, siya po ay from Balagtasin. At ipawitan na happy birthday song. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ipawitin, may God ever bless you. 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 Atin pong ipanalangin ang ating kapatid. Iyuko po natin sandali sa harap ng Panginoon ang ating mga ulo. Sa kapakumbabaan, O Diyos, amin pong ipinagpapasalamat sa iyo ang buhay ng bawat isa sa amin. Higit na lalo ang buhay ng aming kapatid na ito. Sapagkat sa tuwing nililingon namin, Panginoon, ang mga ganitong okasyon ng kaarawan, hindi namin maipasusubali sa aming puso na ikaw ang Diyos na nangalaga sa amin. Salamat, O Diyos, sa pangangalaga mo sa buhay ng kapatid na ito, kung paano mo siya nililok, kung paano mo siya pinangalagaan hanggang sa makilala ka niya, hanggang sa masumpungan mo siya na naglilingkod sa iyo. Ama, salamat sa buhay niya. Dalangin namin na patatagin mo siya lalo sa pananampalataya sa iyo at marami pa siyang kaluluwang maakay sa pamamagitan ng buhay na ipinagkakaloob mo sa kanya. Maakay niya ito papunta sa iyong harapan, O Diyos. Amang banal, lingapin mo ang kanyang buhay. Ikaw ang patuloy na magbigay ng direksyon sa buhay na ito. Ilayo mo siya lagi sa anumang uri ng sakuna, sa anumang uri ng
kapighatian ng buhay. Bagos ayon sa iyong pangako, nang sino mang magtitiwala sa iyo ay iyong pagpapalain, buksan mo nga po, O Diyos, ang durungawa ng iyong kaharian at ibuhos sa kanyang kasaganaan ng mga pagpapala mo. At higit sa lahat, O Diyos, patatagin mo ng patuloy ang kanyang pananampalataya at masumpungan niya ang kanyang sarili na matatag na naglilingkod sa iyo. Kung gayon, Ama, papangunahin mo sa kanya lagi ang banal na Espiritu na magtuturo sa kanya sa araw-araw. Bigyan mo siya, Ama, ng mahaba pang buhay. At pagkalooban mo siya, Panginoon, ng kagalakan ng buhay na ito sa araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. God bless. Okay, meron din naman po tayong mga nanay at tatay na magdiriwang po ng kanilang wedding anniversary. March 26 po, ito po ay bukas, sina kapatid na Mario at Clara Rosel Baroja. 27, Rian at Remedios Capistrano. 29 naman po ay sina kapatid na Romy at Lita Lina. At sa March 30 po ay sina kapatid na Yuriko at Thelma Palasige. Sa pagkakataon pong ito, tayo pong lahat ay tumayo at atin pong i-welcome at batiin ang bawat isa ngayon pong umagang ito. Patuloy po nating batiin at kamustahin ang bawat isa ngayon pong umagang ito. When you found me, my whole world changed. I redeemed by your light. Let the earth see you are freedom. Turn my darkness to light. You welcome me with open arms into what is in life. I'm not ashamed of the gospel, Lord. The power of your love saved my soul. Now I'm alive in you. I live in the risen sun. You found me, my whole world changed. I'm redeemed by your light. Let the earth sing, you are freedom. Turn my darkness to light. You welcome me with open arms into what is in life. I'm not ashamed of the gospel, Lord. The power of your love saved my soul. Now I'm alive in you. I live in the risen sun. Tayo po ay muli nagkasama-sama ngayon. Tayo po ay manatili nakatayo at sama-sama po nating awitin ang Hari Sambahin sa Kalangitan.
Purihin si Yahweh. Pupurihin kita, O Diyos, dahil sa iyong katapatan, mga imno ng papuri, tutugtugin na may sigla. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kakahanga-hanga, iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Ang lahat ay umaawit sa galak ay sumisigaw. Kaya ako'y nagpupuri buong araw. Aking ihahayag ang tukli mong karangalan. Manalangin tayo. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa aming buhay at sa iyong paggabay sa amin sa buong linggong nagdaan. Nagpapasalamat kami at narito ulit sa umagang ito upang ikaw ay sambahin. Ikaw nawa ang mapapurihan sa aming pag-awit at sa pakikinig sa iyong salita. Amin pong hinihingi ang presensya ng iyong banal na Espiritu upang kami ay gabayan sa aming pananambahan. Buksan ang aming puso't isipan sa mensahe na aming maririnig. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Batiin po natin ang ating mga katabi ng isang napakagandang umaga. Sabi mo, napakaganda mo ngayong umagang ito. Sabihin niyo po, napakaganda mo, napaka-pogi mo ngayong umagang ito. Ba't ayaw niyo po sabihin? Sige po, mamaya niyo na po ulit sabihan. Hindi matapos. Yan, sino po sa atin ang may anak na gagraduate na? Wow, ang dami! Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Sino po sa atin ang gagraduate na? Wow! Ako po, second year na sunod. Yan, sino po sa atin ang masaya dahil tapos na yung school year? Nang matagumpay! Yan, hindi po masaya dahil hindi na mag-aaral. Masaya po dahil naging matagumpay yung 10 months na pag-aaral. Amen! Amen? Tunay nga po na patuloy po tayong pinagpapala ng ating pong Panginoong Diyos. Tayo po ay patuloy na magalak at umawit sa Kanya ng papuri. Atin pong awitin, o kayo sarap mabuhay. Sarap na buhay, bumigay kami. Ipagpapalik ang galak na nadarama. Atin pong awitin sa iyo, Jesus. Sa iyo, Jesus, ikaw lamang ang nagbigay ng kapayapaan. Buhay ko ay nagbago, kaya ngayon nasasabi ko na Pinagbala, ang buhay ko ay pinagbala. Magmula noon at habang panahon, pinagbala. Pinagbala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala ako. Patuloy po tayong mag-rejoice sa kabutihan ng ating pong Panginoon. Okay, sarap mabuhay kung ika'y kapiling. Hindi pagpapalit ang galak na nadarama. Sa'yo, Jesus, ikaw lamang ang nagbigay ng Ating pong awitin, buhay ko kapayapaan. ay nagbago. Buhay ko ay nagbago, kaya ngayon Yan, nasasabi atin pong ko i-declare na tayong lahat ay pinagpala. Pinagbala,
ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala ako. Patuloy po natin ipalakpak ang ating mga kamay. O Diyos, sa iyong presensya, wala nang hanapin pa. Ikaw ang tanging dahilan, kaya ang buhay ko'y masaya. Ating mawitin, Pinagpala, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Saan pa po? Pinagpala. Pinagpala, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Yan, masaya po nating awitin, pinagpala. Pinagpala, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, Yan, sorry po ang pagkakataon, malakas po nating awitin, pinagpala. pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala, pinagpala. Awitin, pinagpala ako. Pinagpala ako. Patuloy po tayong umawit at magpuri sa kadakilaan po ng ating Panginoon. And bilang pong isang iglesia, sama-sama po tayong mag-rejoice. I-declare po natin na napakabuti po talaga ng ating pong Panginoon. Huwag po tayong mahiya na pumalakpak, umawit para po sa Kanya. Atin pong awitin, this is my prayer. This is my prayer in the desert. This is my prayer, My God is a God. This is my prayer. This is my prayer in the fire, in weakness of trial or pain. There is a faith proof of more worth than gold, so refine me, Lord, through the. Din pong awitin, and I will bring praise. I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall. I will rejoice. I will rejoice. I will declare. I will declare, God is my victory and He is good. Atin pong awitin, this is my prayer in the battle. This is my prayer in the battle. When triumph is still on, I am a conqueror. I am a conqueror and co-heir with Christ. So firm on. Patuloy po nating awitin, this is my prayer. this is my prayer in the harvest. With favor and confidence, I know I'm fit to be emptied again. Let's see that. Muli po nating awitin, and I will bring praise. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall. I will rejoice.
in every season. You are still God. You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to Lahat po na nagmamahal sa Diyos, patuloy pong umawit all of my life. all of my In every life, season. in every season. You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to Sige po, patuloy po nating awitin all of my life. All of my life, in every season. You are still God. I have a reason to sing. I have a reason. Minsan pa po, all of my life. All of my life, You are still God. you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. Atin pong awitin and I will bring praise. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare God is Son. I will bring praise. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare God is my victory. Atin pong awitin, this is my prayer in the harvest. This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I'm fit to be emptied again, the seed I receive I will Muli po nating awitin and I will bring praise. I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. God is my victory. And He is here. Malakas po palakpakan para po sa ating Panginoon. Sa pagkakataon po ito, patuloy po nating itaas, i-lift up yung pangalan po ng ating Panginoong Diyos. No matter kung ano po man po yung sitwasyon po natin ngayon sa ating pong mga buhay, sama-sama pa rin po nating itaas ang nag-iisa pong pangalan ng ating pong nag-iisang Panginoong Diyos. Ating pong awitin, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praise. I am so glad. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save You came from heaven. us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Muli po nating awitin, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praise. Yes, Lord, I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You
you came from heaven to earth. From the grave to the sky, Lord, I Minsan pa po, you came from heaven to earth. You came from heaven To earth to show the way from the earth to the cross. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name. on high. Alam niyo po, tunay po na nagagalak ang atin pong Panginoon Diyos dahil tayo po ay nakikita niya na nagpupurit, kumakanta sa Kanya. Sama-sama po nating basahin yung part po ng chorus ng sunod po nating aawitin. Atin pong basahin, purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Tunay nga po na halos lahat po ng ginagawa natin ay tunay po na hindi sapat dun po sa sinacrifice po ni Jesus para po sa atin. Sinacrifice po niya para po sa bawat isa sa atin. Kaya patuloy po natin siyang pasalamatan dahil po sa dakilang pagmamahal na yon na tunay nga po na hindi po natin mararamdaman sa atin pong mga katabi ngayon. Hindi po natin mararamdaman sa atin pong mga anak, sa atin pong mga magulang, kundi tanging po ang atin pong dakilang Diyos ang nakapaparamdam lamang po ng dakilang pagmamahal na yon. Sama-sama po nating purihin ang ating pong Panginoon sa pagmamahal ng Diyos. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong na hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa, tumanas ng libong sakit. Oh, yes Lord, purihin ka. Purihin ka sa dakila pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Atin po i-declare ang kadakilaan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Atin po awitin, dakilang Diyos kay buti mo. Dakilang Diyos kay buti mo. Sa isang tulad ko, Sa isang tulad ko, masuwain sa nais mo. di man pansin. Lagi na Yes Lord, tinanggap pa rin ako. tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka Sa dakila pagmamahal mo, kahit bayaran ka, sapat ito upang ibalik ang tugong itinigis. ng iyong anak para sa akin. Yes, Lord, maraming salamat po. Atin po awitin, salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dahil
iglesia po, muli po natin itong awitin. para sa akin. Oh, Hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinikis ng iyong anak para sa akin. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Lord, tunay nga po na ikaw ay awesome God. You are an amazing God. Tunay nga po na napakarami na naman po muling mensahe ang ibinigay mo po sa amin, ipinakita mo sa amin. Maraming salamat po sa mensahe ng mga awiting ito, Panginoon. Nawa po, Panginoon, nagalak ka dahil nakita mong iyong mga anak na nagpupuri sa iyo, na umaawit, Panginoon, dahil sa kadakilaan, Panginoon, ng iyong pagmamahal sa amin. Panginoon, kami po ng iyong mga anak ay patuloy pong nagde-declare, kami po ay patuloy pong nagpapatotoo sa dakilang pagmamahal, Panginoon, na ipinakita mo at ipinaramdam sa amin. Lord, maraming salamat po at nawa nga po, ilagay mo po sa amin pong mga buhay ang mensahe po ng mga awiting ito at sa iyo po lamang namin iniaalay ang amin pong ginawang pagpupuri sa pamagitan po ng pag-awit ngayon pong umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, sama-sama po nating bigkasin with conviction ang Lipa Evangelical Church Vision. Ang Lipa Evangelical Church, mapagkalingang pamayanan ng mga mananampalataya na may malalim na pagtatalaga sa Diyos tungo sa masagana at makabuluhang buhay. Lipa Evangelical Church Mission. Ang Lipa Evangelical Church ay nakatalagang magpatotoo para kay Jesucristo, maghanda at maghubog ng bawat mananampalataya sa tapat na pagsunod sa Diyos. Tayo po ay magpatuloy sa ating pong pananambahan. Makakaupo na po ang kapulungan. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Sandaling manahimik tayo para manalangin ng pagsisisi.
minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo, hindi para akuin muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. Sa atin na mga anak ng Diyos na naghihintay sa Kanya, patuloy nating ipahayag sa Kanya ang ating mga buhay. Ano man ang nagawa nating pagkukulang o pagkakasala, buong kapakumbabaan natin patuloy itong ihayag sa Kanya at hingi ng kapatawaran. Kaya sa umagang ito, ang sino mang humingi sa Kanya ng kapatawaran sa mga nagawa niyang pagkukulang at pagkakasala, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, pinatawad ka, kapatid. Tanggapin mo kung gayon ang kapatawaran yan, sa pangalan ng nag-iisang Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Good morning. Pakitaas ng kamay. Higher. Sabihin natin, Present Lord. Okay, sana hindi lang pa tayo present ngayon, kung hindi buksan pa natin ang ating puso para sa pananambahang ito. Maraming pagbabalita dito, pero gusto kong banggitin muna ang mga pangalan ng ating bisita. Una-una dito si Brando Kapunpon, taga Latag, Lipa City. Mangyaring tumayo po kung nandito. Si Rogelio Domingo, taga Sabang, Lipa City. At si Lazaro Cator, taga Latag. Salamat. Mayroon pang mga bisita o mga first-timers ngayong umaga. Welcome po kayo dito sa dakong ito. At sana masusundan pa ito ang pagkita-kita natin dito. May mga kapatid pa pala tayong taga UCCP Magil. Mangyaring tumayo po kung nandito sila. Salamat po. Welcome po. Taga Lucena po yon. Taga Lucena, medyo malapit lang pala. Okay, pagbabalita po, gusto kong banggitin din ang activities natin, lalong-lalo na every Sunday. Gusto kong emphasize ito dahil tuwing Sunday po, agaha po nating pumunta rito. Nag-uumpisa po ang Sunday worship ng alas 8. Itong alas 8 pong ito ay itong Sunday School. Mahalaga po ito, lalo na sa mga couples po. May lugar po sa mga couples doon kung saan lalong pinag-aaralan, pinagtitibay ang kanilang relasyon. So, 8 to 9 po yan, Sunday School. At ang susunod po ay itong Sunday Worship, 9:15 po to hanggang 11. Then mayroon pong bukod na Junior Worship, 9:30 po. And then susunod po dito ay Prayer Fellowship, mga saglit lang dito, 11 to 11:30. Then choir practice, alas 12:30 po hanggang alas 2. Then susunod po dito ay ang mission outreach, 1:30 hanggang alas 5 ng hapon. Then every fourth Sunday po may worship sa Balagtasin. And then sa hapon po ng Sunday, alas 6, ito po yung Vesper. Okay po. Ngayong March, sa activity itong March po, sa March 31, magkakaroon po ulit ng pre-encounter. Yung nagnanais pong mag-encounter, mayroong pong gagawing pre-encounter seminar, alas 9 po ng umaga. Then sa April, ito po yung ating inaabangan din buwan dahil mahalagang buwan po ito dahil sa Lenten season. Sa April 1 po,
may Communion Sunday and Palm Sunday. Sa April 5, yung Holy Thursday Worship Service, alas 6 po ng hapon. Kasabay na rin po nito yung All Leaders Visioning Meeting, 8 a.m. hanggang alas 4 po ng hapon. Then April 6, ito po yung tinatawag nating Good Friday. Mayroon pong service po dito, alauna po ng hapon. Baka maano kayo sa oras na yun, alauna po ang service po dito. And then April 8, ito po may Cluster F Sunrise Service, alas 5 po ng umaga. Alam niyo po kung saan ito? Doon po sa high school, sa TLJA Campus 2. Kaya inaasahan po natin ng pagdalo ng bawat isa dito. Sa okasyong ito, wala po tayong pananambahan dito sa umaga at sa gabi, sapagkat tayo ang mag-host sa Cluster F Sunrise Service. Sa mga members po o sa mga BCE po, ito yung mga Board of Christian Educators, nananawagan po ito na pakisubmit lang po ang kay Ate Debbie kay Ate Debbie po yung mga pangalan ng mga graduates at honor students para sa paghahanda sa Baccalaureate Sunday. At tinatawagan din po ang mga BCE po na magkakaroon po ng meeting pagkatapos ng prayer time. Kita-kita po kayo doon sa computer room. Sa mga hindi pa nagko-communicant class, tinatawagan po ang mga magulang, kung meron po kayong anak na 12 years old pataas at hindi pa nakapag-communicant class, mangyaring padaluhin po ninyo ang inyong anak sa April 10 to 14. Gaganapin ito sa UCCP Sampa. Okay po. At patuloy pong itong Dawn Watch every Tuesday, Thursday, and Saturday tuwing alas 5 po ng umaga hanggang alas 6. At sa mga nag-aaral ng School of Leaders 1 tuwing Sunday po 2 p.m. hanggang 4 p.m. at Saturday 3 p.m. hanggang 5 p.m. Sa mga School of Leaders 2 ay every first and third Saturday 6 p.m. hanggang 8 p.m. At every second and fourth Thursday 6 p.m. hanggang 8 p.m. At balitang KTKK din, itong darating na April 1 hanggang 3, merong gaganaping VCS training sa UCCP Malabag. At sa April 17, 18, ang KTKK UCWO General Assembly sa UCCP Cuenca. Sa April 30 po hanggang May 2, ito po yung 14th Annual KTKK Conference na gaganawin sa UCCP Tagaytay. Tinatawagan din po ang lahat na nakapag-encounter na, kabilang ako doon, na dumalo sa post-encounter. Sa mga kababaihan ay tuwing Sabado, 3 hanggang 5 p.m. na pangunahan po nito ni Pastor Ophel. Sa mga kalalakihan din po, tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 5 po, na pangunahan ito ni kapatid na Elder Romy Alduesa. Sa mga kids ay Sabado din, 1:30 hanggang alas 3 po ng hapon. Then, mahalaga rin po ito, balitang nomination. Maalala nyo na nagkaroon tayo ng nomination. Sa April 15 po natin isasagawa ang election of Church Council Officers. Mangyaring isubmit na po natin ang nomination form sa church office pagkatapos ng ating pananambahan. So, ulitin ko po, election of Church Council Officers, ibigay nyo na po yung nomination form sa church office pagkatapos ng pananambahan. At ito pa, naabangan natin sa darating na April 21, May 5 at May 19. Ito po yung yearly na ginagawa natin, ito yung medical and dental mission. Ito'y maagang ina-announce dahilan sa
tinatawagan po ang mga nurses pong kaanib dito at doctors na muling magkasama sa mahalagang misyon ito. Okay po. Sa balitang CWA, Magandang umaga po muli sa lahat po ng mga kababaihan. Balitang CWA po. Ang lahat po ng mga kababaihan ay inaanyayahan para sa ating Visitation Fellowship. Ito po ay gagawin natin sa March 31, Saturday, 1 to 3 p.m. Ang venue po ay sa tahanan po ni na Kuya Romy at Ate Lita Lina sa Mataas na Kahoy po. Dito po sa LEC ang meeting place at ang departure po natin, ang time po ay hanggang 1:15 p.m. ay aantayin po namin kayo dito. At ang atin pong tagapagmensahe ay si Teacher Ding Latido. At magbibigay po ng testimony ay si Elder Joy Liego. Sa mga seniors po, at sa mga kaibigan ni na Kuya Romy at Ate Lita Lina na gustong bumisita, welcome na welcome din po kayo. Karagdagang pa din pong balita, patuloy pa rin po ang panawagan ng CWA para po sa aming fundraising project, para po sa junk sailing project. Open po ito sa lahat. Makipag-ugnayan po lamang kayo kay Ate Nini Alduesa at kay Ate Hilda Kalawot, gayon din po sa inyong lingkod. Tulungan din po natin ang ating piggy bank, yung pink and blue. Nangangayayat na daw po sila. Kailangan daw po nating hulugan para po naman sila ay muling bumigat at tumaba. So maraming pong salamat muli. at tinatawagan ko po yung youth members, kung sino mang may gustong mag-announce tungkol sa nangyaring service kagabi. Magandang umaga po sa ating lahat. Kagabi po ay nagkaroon po ng huling youth worship service po para po sa buwan ng Marso at kahapon po ang ating pong speaker ay si Pastor Ophel po. At yun nga po, tinuro niya po ang kalagahan po ng bilang isang kabataan, wag po nating kalimutan ng Panginoon sa ating kabataan. Dahil ang kabataan po ay, pag naging kabataan po tayo, dumadaan lang po ito minsan at hindi na po ito naulit. Kaya tayong mga kabataan, lahat ng mga gagawin natin, ipaubayan natin sa Panginoon lahat ng mga gagawin natin para sa Kanya at hindi para sa ating sarili lamang. Ayun. Tapos sa darating pong April 8 po, ay magkakaroon ulit. 14, ayun po. Magkakaroon po ng youth worship service po ulit. Ayun. Salamat po. Wala na pong announcement. Okay, taas ulit ang kamay. Pakitap yung taong nasa harapan nyo. Sabihin natin, makinig tayo. Sa pagkakataon pong ito, tinatawagan ko po ang mga matatanda ng iglesia, yung mga elders ng ating church para pumunta sa unahan sa una po, dalawa po ang gawain natin dito. Uunahin po natin yung child dedication at yung pangalawa po ay yung child baptism, infant baptism. Unahin po natin na pumunta dito yung nanay ng batang i-dedicate natin sa Panginoon upang maitalaga natin siya.
Magandang umaga sa atin mga kapatid. Sa pagkakataong ito, ating itatalaga sa Panginoon ang munting batang ito sa pagkilala na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga biyaya. Lalong-lalo na siya rin ang nagkakatiwala sa atin ng buhay. Ang child dedication, mga kapatid, ay iba sa infant baptism na tinatawag. Bakit tayo nagtinatanggap ng UCCP ang child dedication? Ito po ay tinatanggap natin sa pagkaunawa na ang Diyos ang may-ari ng lahat at bilang magulang, kinikilala natin na ang ating mga anak ay kailangan lamang na lumaki at mahubog sa Diyos. Ano po ang pagkakaiba nito sa baptism? Ang baptism, mga kapatid, ay pagkakaloob din ng magulang sa Diyos. Nandoon ang pangako, hindi lamang ng iyong sarili ng magulang, kundi ng mga tumatayong mga ninong at mga ninang na sila ang huhubog sa mga batang ito na maliliit nang sa gayon sa pagdating ng tamang panahon. Sila na mismo ang tumanggap ng pananampalatayang ihinubog sa kanila ng kanilang mga magulang. Sa pagkakataong ito, ating i-dedicate ang batang ito. Ang proseso po nito ay atin siyang ipapanalangin sa Panginoon sa pamamagitan ng mga matatanda ng Iglesia bilang pangako rin ng Iglesia na tayo ay katuwang nahuhubog sa batang ito. Ang pagkakaloob po ng nanay na ito sa kanyang anak sa harapan ng Diyos ay isang palatandaan ng pagkilala sa Diyos na siya ang may-ari ng buhay at dapat lamang ng lahat ng buhay ay ipagkatiwala sa Kanya. Hinihiling ko sa kapatid na ito na ibigay ang bata sa isa sa mga elders at ating ipanalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, Panginoon Diyos, narito ang iyong munting anak. Itinatalaga namin, Panginoon, sa iyo. Dinala na niyang magulang, Panginoon, sa iyong harapan, upang, Panginoon, ikaw ang patuloy na magpala, Panginoon Diyos. Dahil alam niya, Panginoon Diyos, na ang batang ito ay iyong anak. Ito ay ipinagkatiwala mo lamang sa Kanya, kung kaya, Panginoon, ang Kanyang kaisipan at ang Kanyang puso, Panginoon, ay patuloy na nagpapahalaga na ang pagtatalaga, Panginoon, para sa kinabukasan at sa buhay ng batang ito, Panginoon, ay nasa iyong mga kamay. Kaya, Ama, bilang mga matatanda ng Iglesia, Panginoon Diyos, na binigyan mo ng karapatan na italaga sa iyo ang batang ito, naway pagpalain mo po kami upang ang pagpapala ay patuloy na maranasan ng batang ito. At sa harapan ng buong kongregasyon na ito, Panginoon, na sumasaksi sa pagtatalaga sa batang ito, Panginoon, naway maging kabalikat nawa sila ng kanyang ina sa paghubog at pagtatalaga ng buhay ng ito, upang ito, Panginoon, ay lumaki na may banal na pagkatakot at pag-ibig sa iyo. Sa iyo namin, Panginoon, ipinagkakaloob ang lahat ng meron kami, pagkat alam namin, Panginoon Diyos, ikaw ang may pag-aari sa bawat lahat ng ito. Kaya, Ama, narito ang inyong munting anak, inihahandog at itinatalaga namin upang ang pagpapala at ang kinabukasan na magiging meron siya, Panginoon, ay tunay na nagmumula sa iyo. Loobin mo nawa na ang batang ito ay lumaki na may banal na pagkatakot at pag-ibig sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amin kung gayon, O Diyos, na ipinagkakatiwala sa iyo ang batang ito. Ipagkaloob mo sa Kanya, O Diyos, ang pagpatong ng iyong mapagpalang kamay sa Kanya at igawad mo ang iyong makalangit na bendisyon. Ingatan ka nawa ng ating Diyos. Hubugin sa Kanyang harapan, patnubayan sa lahat ng sandali. Ilayo ka sa anumang uri ng kapahamakan, gabayan ka sa iyong landas habang ikaw ay lumalaki. Balutin ka ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Pangunahan ka lagi ng banal na Espiritu sa lahat ng panahon ng iyong buhay
hanggang sa ikaw ay tumanggap ng pananampalatayang ipagkakaloob sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng iglesyang ito, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin mga kapatid ang batang ito. Tinatawagan ko po sa pagkakataong ito ang mga magulang ng batang bibinyagan na pumunta sa unahan kasama ang kanilang mga ninong at mga ninang. Dito kayong dalawa. Dito kayo. Yan. Mga kapatid kay Kristo, sa mga sandaling ito ay ating ipagdiriwang ang sakramento ng bautismo para sa isa nating munting kapatid. Ang sakramentong ito ay batay sa mga salita ng Panginoong Hesukristo nang sabihin niya sa kanyang mga alagad, na humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa inyong mga magulang, nais ko pong ipaalaala sa inyo ang mga ilang bagay na ito, na inyong dinala sa dakong ito ang inyong anak sa pagnanasang siya'y bautismuhan sa pangalan ng Panginoon. Ang pagnanasang ito ay kapahayagan ng inyong pagkilala sa pag-ibig ng Panginoong Diyos at bilang pagkilala na siya ang tagapaglikha sa lahat ng bagay. Gayon din ito'y pagpapahalaga sa walang hanggang pagkalinga ng Panginoon sa ating mga buhay. Dahil dito'y ating ipinapahayag sa pamamagitan ng pagbabautismong ito, na bagamat hindi pa lubos na nauunawaan ng bata ang kabuluhan ng gawain ito, alam natin ang pag-ibig ng Diyos ay sumasa Kanya at patuloy na gagabay sa Kanyang paglaki. Ito rin ay isang gawaing paghahandog at pagdadala sa bata sa bakuran ng pamayanang Kristiyano na kung saan ay nararanasan ang pag-ibig at pagkakapatiran. At bilang iglesia, tayo naman narito sumasaksi sa pagdiriwang na ito. Ito'y atin din namang pinapangakuan na tayo mismo ang magiging gabay at halimbawa ng batang ito para sa ating Panginoong Hesus. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa kanila nabibilang ang kaharian ng Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino man ay hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos na tulad ng isang bata ay hindi makakapasok dito. At hinawakan niya sila at pinagpala. Sa inyong mga magulang, nais ko po kayong tanungin ang ilang bagay at kung ito po'y inyong sinasang-ayunan, mangyaring tugunin ninyo ng opo. Sa inyo bang pagtatalaga para bautismuhan ang batang ito, ay ipinapahayag ba ninyong muli ang inyong pananampalataya kay Hesukristo bilang Panginoon at Hari ng inyong buhay? Opo. Inyo bang tinatanggap sa inyong sarili at para sa inyong anak ang tipan ng biyaya bilang katiyakan na minamahal ng Diyos ang inyong anak at kayo ba ay nagnanasa na sa pamamagitan ng pananalangin at halimbawa ay inyo siyang aarugain at tatangkilikin? Opo. Sa inyong mga ninong at mga ninang, nais ko sa inyong ipaunawa na ang inyong relasyon sa batang ito ay espiritual, hindi sa laman. Kaya anuman ang kalalagayan ninyo, ng relasyon ninyo sa kanyang magulang, ang katotohanan ay mananatili na mayroon kayong pinangakuang responsibilidad sa Diyos para sa batang ito. Nagkaintindihan po ba tayo niyan? At yamang espiritual ang inyong paggabay, kailangan lang lamang alam ninyo ang salita ng Diyos. Nagbabasa po ba kayo ng Bible? Basahin niyo po yan dahil napakahalaga yan. Doon nyo lang makikita ang gabay ng Diyos para sa inyong inaanak.
Malinaw po ba? Salamat. May ilan po akong katanungan sa inyo at kung inyo po itong sinasang-ayunan, mangyaring sagutin ninyo ng opo. Kayo ba'y buong kapakumbaba ang tumatayo sa harapan ng altar ng Diyos at nangangako na magsisilbing gabay sa paglaki at hinaharap ng batang ito sang-ayon sa niluloob ng Panginoon? Sa kapulungan ito, nais ko po kayong tanungin, bilang mga kaanib ng kongregasyong ito, tinatanggap niyo po ba ang batang ito sa pag-ibig at pagkalinga ninyo? At nangangako ba kayo na magiging kasama niya sa kasayahan sa mga gawain ng paghihirap at paglilingkod? Kung ito po'y sinasang-ayunan ninyo, mangyaring lagdaan ninyo ito sa pamamagitan ng pagtayo. Tayo po'y saglit na yumuko sa pananalangin. Aming Diyos, huwag po ninyong pahintulutan na ang gawain ito ay maging isang simpleng seremonya lamang. Dalangin namin na sa pamamagitan ng iyong pakikibahagi, maunawaan namin ang lubos ang kabuluhan ng gawain ito. Dalangin namin, O Diyos, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, na itanim mo po sa aming mga puso at isipan na sa pagbabautismong ito ng batang ito, Panginoon, kasama kami bilang kongregasyon na sumasaksi at patuloy kaming magiging kasama sa paggabay sa Kanya habang siya'y lumalaki. Ipaunawa mo po sa amin kung gayon na sa mga sandaling ito, babautismohan namin at itatalagang batang ito para sa iyo at sa pamayan ng Kristiyano. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan. Ano po ang Kristiyanong pangalan ng bata? John Andre, muntikong kapatid kay Kristo, ikaw ay aking binabautismohan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ngayon naway ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihang Ama, Anak at Banal na Espiritu ang sumama at kumalinga sa iyo magpakailanman. Amen. Dakilang Diyos, narito po ang munting mong anak. Tinataas namin siya sa iyo at ipinagkakatiwala ang kanyang buhay. Salamat sa patuloy mong pag-iingat sa batang ito at hinihiling namin, Panginoon, at dalangin namin na ikaw, Panginoon, ang magiging sentro ng buhay ng kanilang mga magulang, kasama na ang kanilang mga ninong at ninang, upang patuloy na mabigyan ng gabay ang munting batang ito at lumaki siyang may banal na takot sa iyo at patuloy na bibigyan siya ng mga pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Loobin mo na ikaw ang mag-ingat sa munting batang ito sa kanyang paglaki. Iiwas mo siya, Panginoon, sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman at patuloy na makita sa kanya na siya ay lumalago bilang iyong mga anak. Maraming salamat sa pagkakataong ito na itinalaga namin ang munting batang ito at loloobin mo, Panginoon, na ikaw ang patuloy na magpapala sa kaniyang pamilya at lalong-lalo na sa munting batang ito. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hinihiling ko po sa mga ninong at mga ninang na humarap po sa kapulungan. Ganon din ang mga magulang na iharap sa kapulungan ang batang ito. Pakita nyo naman yung bata. Huwag nyo hong, yan. Palakpakon po natin sa pagkasalamat sa Panginoon dahil sa munting batang ito. Congratulations, kapatid.
Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, buong kapakumbabaan kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo sa napakagandang umagang ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang sa iyo, dala ng aming kahinaan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga nagawa, naisip at nasabi na hindi kalugod-lugod sa iyo, upang kami marapat na lumapit, magpasalamat, magpuri at ilagak ang aming mga panalangin sa umagang ito. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa, sa aming pamilya, sa aming sambahayan, at lalong higit, Panginoon, sa iyong iglesia. Sa umagang ito, Panginoon, ay naandito ang iyong mga anak. Nagsasama-sama, nagkakaisa, nagmamahalan, dahil alam namin, Panginoon, na kami ay iyong mga anak at kami ay iyong mga magkakapatid sa iyong na may pananampalataya na ikaw, Panginoon, ang tunay na gumagawa sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong walang hanggang kadakilaan, sa iyong walang hanggang pag-ibig na ipinararanas sa iyong mga anak. Tunay, Panginoon, na nagpupuri kami at nagpapasalamat sa lahat ng ito. Salamat sa pagbabago ng buhay ng bawat isa. Salamat sa kagalakan, sa kapayapaan na aming nararanasan sa lahat ng oras ng aming buhay, sa kabila ng aming mga suliranin, sa kabila ng aming mga dalahin, ay lagi kang naandyan. Hindi mo kami binibitawan, hindi mo kami iniiwan. Dahil alam namin, Panginoon, na magtiwala lang kami sa iyo. Ilagak lang namin ang aming mga sarili, ang aming buhay, ay lagi kang naandyan. Magpapala, subaybay, at magbibigay sa amin ng lakas, magbibigay sa amin ng patnubay, upang ang aming mga pagsubok na nararanasan sa aming mga buhay, at lalong higit, Panginoon, sa iyong iglesia, ay nararamdaman namin ng iyong kapangyarihan na ikaw ang magbibigay ng kalakasan, Panginoon. Salamat sa buhay at lakas, sa talino na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa. Alam namin, Panginoon, ito ay nagmumula sa iyo at ito ay nagagamit namin upang kami ay patuloy na lumago sa pananampalatayang itinanim mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa galak ng aming mga puso na kami ay patuloy na nakakapanambahan. Nagpupuri at inilalagay namin ang aming mga sarili sa katatayuang nais mo para sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na nadara namin ang iyong pagmamahal. Dahil alam namin, Panginoon, na ikaw ang unang nagmahal sa amin nang ibinigay mo ang iyong bugtong na anak para sa kapatawaran ng aming kasalanan. Alam namin, Panginoon, na ikaw, dakilang Diyos, ang patuloy na nagmamahal at nagbibigay ng pagmamahal sa bawat isa sa amin. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay, ang buhay ng aming sambahayan, ng aming mga anak. I-bless mo ang aming pamilya. Alam namin, Panginoon, na kung kami ay nagkakaisa, nagsasama-sama, nagmamahalan ng aming mga pamilya, ang aming relasyon sa bawat isa, ay patuloy kaming magiging pagpapala ng aming kapwa. Ang extension ng aming buhay, Panginoon, ng aming pamilya ay alam namin ng iyong iglesia. Samahan mo kami, Panginoon, sa gawain ng iyong iglesia. Nadarama namin, Panginoon, na ikaw ang nagtatag nito. At kami bilang mga iyong mga anak, bilang mga tagalingkod ng iyong iglesia, ay sa amin nakasalalay, Panginoon, upang ang nais mo para sa iyong iglesia ay magkaroon ng katuparan.
Turuan mo kaming maging bahagi ng misyon ng iyong iglesia. Turuan mo kaming maging bahagi ng pangitaing ito, Panginoon, upang ang dakilang hangarin mo, ang plano mo, na maging bahagi kami, humayo kami at magpalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan ay aming madala sa mga lugar na nangangailangan ng iyong mga salita. Turuan mo kaming patuloy na maging mapagpakumbaba. Turuan mo kaming alisin ang anumang hadlang sa aming puso, maging ito man po ay negative emotion. Kung may galit man, Panginoon, kung may mga laman ng aming puso na inggit, Panginoon, ay alisin mo ang lahat ng ito, Panginoon, upang kami ay patuloy na makita at magawa namin ang nais mo para sa aming buhay at maging sa iyong iglesyang itinatag. Pagpalaan mo ang bawat cell group, Panginoon. Nalalaman namin, Panginoon, na kung kami ay hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Turuan mo kaming patuloy na manangan sa iyong kapangyarihan at hindi sa aming mga sarili. Bigyan mo kami ng katalinuhan, ng karunungang nagmumula sa iyo. Tinataas din namin sa iyo ang gawain ng mga kalalakihan, ng mga kababaihan, ng mga kabataan. Nalalaman mo, Panginoon, ang desire at passion ng bawat isa. Pero alam namin, Panginoon, kung ikaw ang patuloy na magbibigay ng wisdom, patuloy na magbibigay sa amin ng tatag, ng oras, ay matutugunan namin kung ano ang nais mo. Tinataas din namin sa iyo ang mga pastor, ang kanilang buong sambahayan, ang mga manggagawa ng iyong iglesia. Alam namin, Panginoon, na sila ay sinugo mo upang kami ay tumugon. At alam namin may authority sila na ibinigay mo. Kaya dapat kami ay makiisa. Isubmit namin ang sarili upang sa ganon, Panginoon, ang layunin mo sa pagtataglag ng iyong kingdom dito sa lupa ay magkaroon ng kaganapan. Itinataas din namin sa iyo ang gawain ng Cluster F. At maging ang KTKK, napakarami, Panginoong, nakahanay na gawain. Pero alam namin na kung wala ang iyong paggabay ay hindi ito magkakaroon ng magandang resulta. Kaya ikaw, Panginoon, ang magbigay sa amin ng wisdom, ikaw magbigay sa amin ng pusong handang sumunod, pusong handang mag-submit upang kami maging bahagi ng gawain ito. Gayun din, Panginoon, tinataas din namin sa iyo ang gawain sa Balagtasin, sa Lumil. Alam namin, Panginoon, na may plano ka sa mga lugar na ito at sa iba pang dako ng lipa. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang mag-guide sa nangunguna at kakatukin mo rin ang puso ng bawat isa upang sila ay maging bahagi ng gawaing alam naming ikaw ang nagpapatupad. Salamat sa mga tao na ginagamit mo sa mga gawaing ito at patuloy na hinihiling namin na ikaw magpala sa kanila, i-bless mo sila, ang kanilang buhay at lalo pa po, Panginoon, na patatagin mo sila sa kanilang pananampalataya. Dahil alam namin na mas maibibigay nila ang kanilang tunay na paglilingkod. Dahil alam namin mahal na mahal mo sila at alam namin na ito ay mangyayari. Sa umagang ito, Panginoon, ay pinakakatiwala rin namin sa iyo ang magbibigay ng mensahe. Ito po ay alam namin ikaw ang tumugon dito, ikaw ang nagbigay nito. Naway ang kahinaan niya ay hindi makita at sa halip ang mensahe mo, Panginoon. Tinataas namin sa iyo at pinagkakatiwala siya, Panginoon. Gayun din, Panginoon, ang aming mga kapatid na may karamdaman ay nilalapit namin sa iyo. Hindi man namin sila binanggit, ay alam namin, Panginoon, na mas kilala mo sila. Kaya, Panginoon, tinataas namin sila sa iyo. Alam namin isang haplos mo lang ay madarama nila ang kagalingan na nais mo para sa kanila.
Kine-claim namin ito sa pangalan ni Jesus na ikaw ang magpapagaling sa kanila, Panginoon, upang sila ay patuloy na maging bahagi ng gawain. At alam namin na ito ay magaganap dahil mahal na mahal mo sila, Panginoon. Gayun din, Panginoon, ang aming mga kapatid na hindi namin kasama, maging nasa ibang bansa sila. Ikaw ang patuloy na gumalinga kanila. Ikaw ang patuloy na mag-ingat sa kanila. Loobin mo na ikaw ang magbigay ng kagalakan, ng kapayapaan habang sila'y malayo. Dahil alam namin, Panginoon, na may plano ka para sa kanila at alam namin na masakit man sa kanilang kalooban na mapalayo sa kanilang sambahayan, ay ito ang ninais mo. Kaya pinagkakatiwala namin sa iyo ang kanilang buhay habang sila'y malayo. Tinataas din namin sa iyo ang mga katatandaan ng iyong iglesia, ang mga seniors. Alam namin, Panginoon, sila ay nagsilbing inspirasyon namin. At ang kanilang mga nagawa para sa iyong kapurihan, para sa iyong kaluwalhatian ay hindi matatawaran. Patuloy mo pa rin silang palakasin, Panginoon. Patuloy mo pa rin silang bigyan ng buhay upang sa mga susunod pang mga taon ay makasama namin sila. Pinagkakatiwala namin sila sa iyo, Panginoon. Gayun din ang mga magtatapos ngayon, ang mga mag-aaral, magbabakasyon, ay inilalapit namin sila sa iyo. Loobin mo na ang kanilang oras ay maging bahagi rin sila ng gawain sa iyong iglesia. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, Panginoon. Sa huli, inilalapit din namin sa iyo ang aming bansa. Nalalaman mo ang kalalagayan nito. Pero alam namin kung ikaw ang mangunguna sa mga namumuno mula kaataas-taasan hanggang sa kabababaang pwesto, ay maghahari ang kapayapaan at makakadama kami ng pag-unlad dahil alam namin ikaw lahat ang magbibigay ng mga bagay na nararanasan ng aming bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong pagkalinga sa buhay na patuloy mong ibinibigay sa amin. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Ang mangyaring tumayo ang kapulungan para sa pagbasa ng banal na kasulatan. Buksan po natin ang ating Biblia sa Lumang Tipan, sa Awit, Kabanata 46, talataang 4 hanggang 7. Awit 46, 4-7. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian. Sa tinig ng Diyos, lupay napaparam. Nasa atin ang Diyos, makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. At sa bagong tipan, sa 1, Kabanata 4, talataang 13 at 14. 1, 4,